Start tayo ng recording. Yeah, what's up, what's up? Dito na naman tayo. Ang laban na i-review natin ay Class G versus Slock 1. Yeah. Isa buhay. First round ulit tayo. Balikan natin yung mga magagandang laban ng isa buhay pa hanggang sa makarating tayo sa finals, and hopefully patapos tayo bago mailabas ni Arik yung finals ng Isa Buhay 2024. Yeah, let's go! Nung nasabihan ako nakasali ako sa Isa Buhay, nung una, na-excite talaga ako ng sobra. Pressure habang papalapit yung oras. Although naman, sanay naman na ako na laging nasa second side. Pero eto kasi isa buhay na ulit. Madalas talaga malakas siyang mambasag tsaka malakas siyang manghuli. Yung mga latest na battle niya, nagaan na rin siya, nagiging seryoso na rin siya, as in, nagiging well-rounded na talaga siya, well-rounded na siya na MC. Sobrang lakas ang line mark nito. Grabe to. Creative pa rin naman yung kinalalabasan ng ano niya. Nagiging ano lang siguro, nagiging sobra. Tapos nakasandal din sa personals si Class G. Sa info, madali ako nakaisip ng mga angle na gagamitin. Mas pinagtuunan ko, mas pinaglaanan ko ng oras mag-isip ng gagawin na game plan kasi hindi ko talaga alam yung gagawin ni Slack One. Hindi ko alam kung kailan siya magjo-joke o bibitaw ng bars. Pinagpuyatan ko to. Ewan ko kung ma-appreciate nyo man o hindi, pero pinagpuyatan ko to. Yung mga normal na nakikita nyo sa akin, iniwasan ko. Ito mo lang laman ng magandang laban, classic na laban. So, sa tingin ko mabibigay ko naman sa iyon at gagawin ko lahat para maibigay sa iyon. Ayun, Yeah. magtropa naman tayo, magbigayan na lang tayo sa stage tapos para makapag-usap na ulit tayo syempre. Alam ko, pinagandaan mo to, tournament to, at isa sa mga pinaka pangarap mo na mapwestuhan, matungtungan. Sana handang-handa ka sa araw na to kasi sobrang pinaghandaan kita. Hindi kita ina-underestimate. Alam, lagi ko nasa isip na meron ka talagang kakayahan kahit natalunin ako, pero sana mas gugustuhin kong matalo sa'yo ng sobrang lakas kaysa magpabaya ka. Yun. Slock 1 versus Class G. Wala naman tayong gano'ng expectation sa dalawa. Slock 1, prone makalimot. Class G naman, na-upset niya si Ruffian nung last battle ata. Yun ata yun. Panoorin natin. Round 1 ng... round 1. Tama, round 1 ng Isa Buhay. Tingnan natin. Well-rounded. Ayan yung mga nauuso ngayon. Sa mga MC daw, well-rounded. Then, Motos ulit to ata. Motos ba si Class G? Oo, Motos ata. Motos ba si Class G? Oo, parang Motos. So, ano lang to? Ano to mga to? Line maker. Yan. Saka personals. Let's go. Yan natin. Buhay 2024 yung laban si Slock Tos. Mas malayo si Buslado. siya yung pinag-coin toss. Sino una? Nanalo ng coin toss si Slock 1, piliin niyo mauna si Class G. Para sa Isa Buhay 2024 yung laban na to. Let's go. Ito ang hurado natin. Tig 2 minuto dapat pakinggan natin unang banat, Class G. Yo! Yeah. Nung Ano yun? laban nila Ano yun? minuto dapat pakinggan natin unang banat, Class G. Yo! Kabado 20. Kabado 20 to si Class G. Unang Isa Buhay niya syempre. Ayun, Nung yun na lang. laban nila ni Plaridel, merong luto na nabisto. Pati tuloy yung J-Black versus Mot, nagkaroon ng kritisismo. Oo, nauso na ang baliktaran at ang pasimuno tumpabibo. Kaya sinigurado ko na sa mga sulat ko na malabong magkavito. Dito, victory.
Bito. Napanood ko yun. Sobrang classic. Yun yung panahon na gusto kong mag-start ng reaction video actually. Ano yan eh, Quarantine Battles. Natripan ko yung, pinakatripan ko yung Harlem versus Zen Luke. Una yun eh. Tapos, ito yung sumunod yung mga finals. Finals ata nung pandemic. O finals nila Lip Cram saka ni M-Zite. Tapos J-Block saka si Goryong Talas. Doon yung performance nila Plaridel versus Slack One. Unang bito ng flip top, sobrang sobrang nagustuhan ko yung explanation ni Enigma kung bakit siya nagbito. Yun, Vito. Sobrang ano yun, parang unang beses lang na nagbito ni Enigma. Yun, and then yun nga, si Boss Pibus nagbito rin. Bito daw yung laban ni J-Block versus Mott. Then bumalik ulit. Ayan. Medyo magulo lang yung sa kabilang battle. Sa kabilang liga. PSP. Pangil sa pangil. Yun yung sinasabi dito ni Class G. Medyo okay naman yung point. Wordplay lang ng onte. Kasi delikado dyan sa muntik na manalo kahit walang round 3 pag nagkataon. Sumasagot na nga yan sa old god scheme. O kay GL na naghahamon. Kung usapang skill, maraming wala sa'yo gaya nung sa round 3 siya'y nambabaon. Patunay yung laban yun ni Plaridel, makikita naman na wala ka nun. Kasi nga wala kang round 3 nun. Kaya kung tingin mo, kinuha ka sa pangil kasi isa ka na sa mga epektibo, pilingero. Puro ka lang kakulitan, yun lang yung taglay mo na estilo. Kaya nga kay Tukel lang yan tinapat, dun lang nababagay ang skill mo. O panlaban lang sa mga dumi sa pangil, kaya kinuha tong sipilyo. Kasi puro pang kanto yung pantira. Tukel? May laban ba sila ni Tukel? Slack One, Tukel? Ewan. Malalaman natin. Mayroon man, pa-comment naman sa baba. Pilyo daw kasi si Slack One. Yung mga wordplay ng Motos talaga. Mga jokes pang iskinita laman ng kanyang rap. Sponsored tayo ng Crown Manila, pero ba't yung nasa ulo mo ay tila, puro pantambay kap? Mahiya ka naman. Rap, Yung kap. ibang tao dyan, para lang makabili ng ticket, mga nagtrabaho yan. Tanong ko lang, deserve ba nito ang tumungtong dito sa gitna kung yung naririnig nyo sa kanya, puro pangkanto lang? Lang yan, nagtrabaho yan, lang yan, tas lang ulit. Yung multi. Kaya lang naman yan naging most improved MC. Kasi yung ilan niya nakagrupo, tinutugunan na. Paano hindi magiging smooth sa pandinig, may lip na binubulungan siya? Nag-aambagan para lang mabuo karakter na kinakatawan niya. Oo, dalawa silang nagtutulungan kaya may nakakatuwang siya, tang inang yan. Kaya anong Haskar na nakaagan? Nakakatuwang siya. Siyempre tutulugan talaga ng tao yun. Nakakatuwang. May nakakatuwang siya. Dalawa kasi sila. Lip Cam Slack One daw. Wordplay. Baka Mirana sa kada laban. Kasi kaya anong Haskar na nakaaga, Nims? Baka Mirana sa kada laban. Kasi pag di mo na kayang makipagsabayan, may lip kang inaasahan. Mirana, Haskar. Hindi ako pamilyar. Pero kung sleep kang inaasahan. Ha? Ang ina, kailangan ba nun? Kailangan mo ba? Siguro talagang kinakabahan si Class G. Feeling ko kinakabahan si Class G dito. Nag-react lang ng onti yung crowd. Tinulugan yung mga ibang punchline niya. Tapos pagka-react ng crowd, bigla na siyang bubuga na, na-excite siya doon. Asahan! Ha? At totoo pala yung sinabi ni C9 na may pagka-squatter tong Slack kasi nanggugulo pag rounds na ng kalaban. Yun yung napili niyang strat. Sumasagot kahit di niya pa oras, napakagaling mang distract. Slack, strat, distract.
Pagdating sa class, bawal ang pasaway, tsak makakatikim yung squat. Sabi nila, Squat. malakas ka daw mang basag, mang asar, tsaka manermon. Halata naman sa mga laban mo, manggago lang iyong intention. Kaya nga, tinapat ka na sa akin para mabigyan ka na ng lesson. O, class ang magpapatino sa'yo. Welcome sa Values Education, ah! Round 1, Class G. Nasasayangan lang ako dun sa mga ano niya. Sa mga lazy rhyming niya na isang syllable lang. 'Di ba? Walang ganong impact yung bars. Pero kung imumulti mo yun, magkaka-impact siguro yun, class. Wala eh. Yan lang, squat, irarhyme, squat, strat, slack, strat, squat, ganyan. Lesson, shon, yung mga rhyme na shon. Yan, sa values education. Okay. Slack 1, round 1. Game. Hinihintay din si Slack 1 ng crowd dito. At may sumisigaw ng bawi. Tangina, hindi naman ganun kalakas yung round ni Class G. Siguro may mga bias sa crowd, no? Slack 1 versus Class G. Bagay, bias din ako na reactionist. Kung ayaw nyo ng reaction ko, gawa kayo ng inyo. Magbayasan tayo dito. Di ba? Okay? Chill lang naman. Pero yung sa akin lang naman, yung mga natitripan ko. Okay? Ganun lang talaga. Sa round 1 ng isa buhay agad naglaban. Slack 1 versus Class G. Sa round 1 ng isa buhay agad naglaban. Isang kampi ng motos na pinilit ni M-Site may gapang quest. So champion pala si Class G ng Motus. Champion ng Motus. Tapos yung puro lines niya, ano? Sabi mo kay ganito, Makiri, Line Mac, puro pass battles. Okay. Okay, by the way, pag may battle pala kayong gustong i-review, battle ng Motus, comment lang sa baba. Then, kung meron din kayong mga gustong ipa-plug dyan, kahit magkano lang, di ba? May presyo yan, syempre, para malagay. Kaya nga tayo may space dito, yo. Tingnan nyo. Yan, may space tayo dito. Pwede tayo maglagay dyan ng mga endorsement. Kahit magkano lang talaga. Extra income, pambawi-bawi, para ganahan tayo. Okay? Hindi naman sa feeling sikat. Malay mo, sumikat tayo, di ba? Tapos ikaw yung unang sponsor. O, di ba? Panis! Malay mo lang. Tapos hindi pala, no? Kano ba bayad natin dun? Pag-usapan na lang natin, okay? Try tayo maglagay ng email sa description ng video kung gusto nyo talaga. Then sa mga magre-request ng video, sige, comment lang sa baba habang libre pa. De, joke lang. Balik tayo. Kung eto pala yung manok, motos na pinilit ni M-Site may gapang quest. Kung eto pala yung manok at kampyon yung niyayabang, panoorin nyo ngayon paano bumagsak tong galing pedestal sa veterano ng laglagan. Ano, game? Game. Nick, sabi niya kay Rapian, Putang. sabi mo kay Harlem, sabi niya kay Terdy, sabi mo kay Nego. Ang dami niyang sinasabi na mga sinasabi nila, ibig sabihin walang sinabi to. Kaya di na ako magtataka kung makabuto ng 3 rounds gamit ang mga sinabi ko kasi ito, Round 1 ni Class G, puro mga sinabi, ginawa. Tama. Lakas nun. Basag agad ang round 1 ni Class G. kung makabuto ng 3 rounds gamit ang mga sinabi ko kasi ito, bata ni Mac Castro Merino. O si Surgenio ang padrino pero pagkakahulma dito, palpak. Kasi panay po na ng linya lang naman ang kayang gawin itong sumasandal sa Mac. Kaya ngayon,
isang palaisipan sa akin ng karera mo rito sa paggak. Paano kung hindi napuntusan yung line mark ngayon? Anong gagawin mo sa battle rap? Yeah. Ang lakas po muna ng linya. Samantalang sa laban nila ni Good Kid, sabi niya, Utangin na mo. lahat ng mga gawa namin dito, convenience. Ikaw, sari-sari mga ini-store. Boss, convenience daw, anak ng puta. Palusot ka ba? Convenience daw. Conveniencing yun, tanga! Tapos ang iyayabang, undefeated na titulado. Simot daw, sigurado. Magbabaliktaran ka pa, yan dali-dali lang ng ginagawa mo. Eto, baliktarin mo yung edit. Gulat ka, no? Di ba? Edit. Kaya hindi Gago. Edit. Tide. Tama, tide. Tapos gulat ka, no? Yung pumuputi. Utangin na. ka magiging mot kahit gaya, Balik. no? Di Balikan ba? natin ng konti. Gawa mo, eto, baliktarin mo yung edit. Edit. Gulat ka, no? Di ba? Kaya Pasok, hindi pasok. ka magiging mot kahit gayahin mo man siya. Ginamitan ka ng edit, pati type. Dahil sa T, nagkamandya. Kasi tinalo to ni Terdy. Tangina body bag talaga. Kasi bukod sa puro line mark yung angle, yung mga angle parang tanga. Partida. Yung kalaban niya nun, hindi naka-perfect form. Wala sa best shape. Tas hindi mo naangguluhan, awit yun bay. Sa mga kanto pa lang ng muka, angle na eh. Ultimo yung geometry na nakalagay. Oh, diba? Panga. Geometry. Anong bars yan? Mathematics bars. O, di ba? Paano? Imbis na yung 3, eh yung 1-2, yung piniling imak, di ba? O, pwede mo naman tutukan ng sabay yung 1-2, pati yung 3 na parang 3 o'clock. O, di ba? Kaso wala. Ooh. 1, 2, 12. Nakatutok sa 12 yung mali, yung shorthand. Tapos 3 o'clock. Sablay umanggulo. Kung ano-ano na lang sinabi dun sa battle. Kung tinutukan mo lang sana yung 1-2 pati yung 3, eh nakabuo ka ng tamang angle. O, dami na. Wala. Tama. Tamang angle yung ginamit, hindi right angle. Kasi hindi magiging right angle yung 1. Yung 12 o'clock sa 3. Tama ba? Tatapat palagi yun sa 3. Right angle ba yun? Pag sa totoong orasan magiging right angle ba yung 3 o'clock? Okay. Tapos yung 1-2, balikan natin yung 1-2. Kasi alam ko si 30 ay 1-2 puncher. So 1-2 punch, 1-2 punch, 1-2 punch. So 'di ba meron tayong mga 4-bar setup. Yung 1, 2, 3, tapos din yung punchline. Pag 1-2 puncher, punchline. So sa isang bar, dalawang punchline na agad. Doon lang siya 1-2, 1-2. Yung mga classic style sa flip top dati. Nice one. Balikan natin ng konti yung 2, yung piniling imak. ito. Paano? Imbis na yung 3, eh yung 1-2, yung piniling imak, 1, 2, di ba? Oh, pwede mo naman tutukan ng sabay yung 1-2, pati yung 3 na parang 3 o'clock. Oh, di ba? Yes. Kaso wala eh. Sablay umanggulo. Kung ano-ano na lang sinabi dun sa battle. Kung tinutukan mo lang sana yung 1-2, pati yung 3, eh nakabuo ka ng tamang angle. Oh, dami na. Ito, tinuturuan mo kung paano mag-bar si Class G, paano sumilip. Pero nakakalungkot doon, kahit anong sabihin ko, hindi makikinig yung class at yun yung bad news. Ganito sa Pinas, pag ang tao bumigat ang value, eh bumabagsak ang values. Tapos ikaw, kung ang dala mo rito, puro issue, palbak na linya, chismisan, tapos na ang laban. Paano mo ako uugain kung ultimo si Icon Speed na gagawa yan? Alam kong marami kang anggulo sa pagiging pabayang MC ko noon. Pero imbis na doon ka tumuon, maniwala ka sa aking class, yung kaharap mo na islako ng problemahin mo ngayon. Ganda ng ni Slakwan, bagong form. Ito ba yung saan napanood yung magandang form ni Slakwan, yung may Bermuda. Oo, yung naka-bars na si Slakwan, hindi na siya nagpapatawa. Maganda rin yung pronunciation niya ngayon. Dati kasi parang medyo kumakain pa siya ng salita, parang may sipon. Ayun. Pero ngayon, hindi, solid yung pagkakaspit, tas confident siya. Confident. Si Class G kanina parang kinakabahan. Si Slakwan ito parang hindi siya kinakabahan. Round 1, solid. Slakwan yun. Malinaw. Slakwan yun. Round 2,
Class G, bawi. Bawi ka, Class G. Nung rookie siya, sa quadruple time na estilo siya at tumatatak. Pilit ginagaya yung mga nauna na rumaratrat kapag umaatak. Hinahalin tulad na nga yan kay Damsa kasi yung bilis niya daw sumasapat. Gago, it's a prank. Pag ikaw yung nagrarap, walang lumilingon tapos hindi ka rin sumasapak. Laban nila ni Sir At least dito, medyo naka-multi na siya. Sumasapat, tumatatak. It's a prank. It's a prank. A prank. Sumasapak. Kahit papaano kaysa nung round 1. Diba? Hindi na siya lazy rhyming. Deo pinanood ko, puro pang mabilisan din na lang rap. Buong round 2 mo siyang pinagrarat-rat, buti hindi ka pinaglalaplap. At ang masaklap, tinalo siya ni Sir Deo na yung utak wala ng remedy. Pues ito simple lang na analogy. Kundi yan nanalo sa SD na may sira, gaano pa kahina kanya memory. SD? Puro yabang kasi Wordplay na naman. SD. Serdeo. Na mahina. Paano pa yung memory? Ano ba? 5 seconds na lang yung playback sa YouTube. pues ito simple lang na analogy. Kundi yan nanalo sa SD na may sira, gaano pa kahina kanya memory. Nanalo sa SD na may sira. Gaano ba kahina kanyang memory? So, ano tong analogy niya? Ano ba si Isla Akwan? SD card din? Ganon? Or memory card? Flash drive? Ganyan ba si Isla Akwan? Okay naman. Analogy ba to? O ano? Ina-associate niya si SD? Si Serdeo? Ina-acronyman? SD? Memory? Kinonek sa memory? Puro yabang kasi na nagagawa niya daw yung quadruple time, hindi naman maabot. Sa kanya chicken daw mga bok. Ang maririnig nyo naman puro crew para nagtatawag ng manok. Abot? Bok? Bok? Manok? Ano yung rhyming nito? Na nagagawa niya daw yung quadruple time, hindi naman maabot. Sa Di naman maabot. kanya chicken daw mga bok. Sa kanya chicken daw mga bok. Abot. Ang maririnig nyo naman puro crew para nagtatawag ng manok. Manok. Tangina ka? Kaya magpasalamat ka kay Boss Ari, tangina mo ka. Kundi dahil sa kanya, nagmamanok ka. Biruin mo, naging patok ka kahit dati ka lang nagpapatok ka. Meron pa akong Siguro dapat joke yun. Hindi ganun yung pagkaka-deliver. Dapat dineliver niya ng pa-joke. Tapos hindi sobrang intense na ganun. Dapat pa-joke yun eh, para masaya eh. Kaya tulog-tuloy yun, tinulugan tuloy. napanood. Kaduo niya si Jay Nick. Janie? Kasama niya mag-speed rap sa may harapan. So ikaw pala nagturo sa kanya ng mga katagang. Tila nagulantang. Tuli na ng mga banatan. JN ethnic kikik, Jay Nick tao, malakas-kas tao, malakas-kas. Yun, solid yun. Kahit di mo kilala si Janie, sinampulan, nakakatawa yun. Pasok yun. Kung nagturo nun, bukod sa speed rap sa mga battle niya, wala nang ibang reference na makalkal. Puro motor, kotse, truck, sa ganyan diskarte nakasandal. O puro sasakyan lang, laman ng utak, wala nang ibang maisip na paandar, tanginang yan. Ano yung punchline mo, tanginang yan? Punchline mo yun? Tanginang yan. Anong niray? Rapper na, mekaniko pa. Ang hirap niyan talunin, mga parge. Nakakatakot yung Parge. ganyang sulatan, puro sasakyan. The Garage. Parge? Mga Parge. Naalala ko tuloy yung kay Unico. Bestie, mostly. Mema rhyme. Ngayon punta naman tayo sa pagiging Ooh. So ano yun yung prep niya?
iniisip niya, yung mga punchline niya ay re-reactan. Re-reactan ng tao. Wait lang. Parang may delivery ba? Basag ang ating mouse strap. Sabi ko nga wala kaming order di ba? Nahulog lang eh. Yun. Sound check. Yeah. Balikan natin. Silip natin. Boy pa yung mouse. Tingnan natin ang itsura natin. Nakasentro ba ako? Nakagilid pala ako ngayon. Yun. So, dito ako dapat. Tapos, yun. Sound check. Yeah. Push tayo. Naging buraot mo ng clothing kasi nakakailang. Balikan natin ng konti. Nakakatakot Arch yung Garage. ganyang sulatan. Puro sasakyan. The Garage. Yun. Siguro yung pagka-deliver niya nung jokes, hindi ganun ka, parang hindi joke yung dineliver Parang bars yung dineliver Kaya naghihintay ng reaction. Ngayon punta naman tayo sa pagiging buraot mo ng clothing kasi nakakailang na. Balita ko kada tapos daw ng event, nakakailan ka. Nakakailang na. Nagdi-display pa lang sila, Papa Benji. Yung mga yan, puta dinidikitan na. Ultimo yung mga Muslim dun sa baba, hinihingian niya. Gago. Oh, grabe kong humakot. Kapal na ng apog, kaya ang dapat dyan maligwak. Kaya nga, pinatay ko na gamit mga rima tsaka mga linya kung naimbak total. Mukhang nalilito pa tong buraot kung anong nababagay gawing swag. Kaya sinuutan ko na ng barong Tagalog, yun ang nababagay sa isla. O round 2 pa lang, pero tong islak patay, di ko na to papapormahin. Sa kabaong ko na agad to ilalagay. Mas bagay sa'yo pag formalin. Palag lang kaysa sa round 1. Mas maganda to kaysa sa round 1. Pero ganun pa rin Ganun pa rin. Check lang natin yung itsura, yung ano natin sa camera. Game, round 2. Buraot daw ako. Buraot. Dati ka bang gago? Sabi niya, nakakailan ka. Tanga, nakakailan tayo. Boss, ano? Di na raw siya buraot o gago. Buraot ka din pala Game. Game. Sa totoo lang, wala na talaga gigil ko sa'yo. Tignan mo, ang kalma-kalma ko. Gusto ko lang malaman mo, Gwen. Nung long hair ka pa, ang ganda-ganda mo. Tomboy. Naalala ko tuloy nung tayo pa. Tangina mo. Nagpakahirap ako, mabilang ka lang ng sing-sing. Tapos nakipaghiwalay ka lang sa akin mula nung mahuli mo kong piningot ko si Mingming. Tangina mo, sige, huwag kang mag-alala. Love story bars. Hindi ko kukwento dito lang ang lakas-lakas mong kumain sa Tapsilog. At kung tatanungin niyo ako ba't pinatulang ko to, wala, taglibog. Hop! Mukha bang tomboy si Class G? Mukha nga gago talaga. Seryoso. Alam niyo ba ang pandayo to ni Sight? Pandayo. Oo. Sa Bicol noon nakatakda niyang labanan dun si Doc. Dok? Nagre-reklamo pa, ba't daw walang kadating-dating yung kalaban? Ayun, hindi siya sinipot. 5 beses niyang hinanap si Doc. Kahiyan sinacrifice, biruin mo, 5 beses kang napasan. Doc, puta, parang naka-only rice. Kaya ngayon, Saan, Dok? Andy Rice. kung ako binansag ang Benito, kasi Benito ni Enigma, Benito. Pangalan yun si Benito. Benito ni Enigma. ngayon ako magbabawi, tol.
Makikilala ka ngayon sa Flip Top bilang Disney kasi Disney put sa Bicol. Kaya Disney, maiba. Etong anggulo na to, wala akong ibang pinagkunan na info, kundi video ng laban nila ni Terdy kung gaano siya kayabang dun sa intro. Tangina, binanata ni lubog ng mga baog bars. Nauga naman tong unggoy na to. Nung nalaman niyang tagilid siya, binunot yung huling alas at ang sabi, paano ko mabubuntis yun? Tomboy ako. Boom! Last card, activate. Tangina mo. Yan. Tomboy ka pala, ha? Tomboy ka pala, ha? Yan sinasabi ko. Kita mo? Yung Yung pala yung pinagugutan niya nung Gwen na pangalan. Tapos jowa niya dati si Class G. Dahil dun sa last card activate, tomboy. sima sa bibig mo pa mismo nang galing. Sa sobrang hilig mag-rebat, di niya alam kumakagat na siya sa pain. Tangina, di ka man lang nakahalata. Si Terdy, walang tomboy burst na atake. Kasi ang game plan ay pakagating ka sa patibong para ikaw mismo ang magsabi. Ganun ang game plan. Parang ganito. Nung round 1, pinunan niya yung mga linya ko kay GL, kay Plaridel, kay Serdeo. O, di ba? Tama? O ngayon Tama. pinuna ko yan. Line mark pa rin ba to? Sino aangal? Kasi hindi na line mark ang tawag dito. Ang tawag dito, rebattle. Tangina mo, supot ka ba, tol? Ako ba sasabihin puro pa-hype? Puro post? O yun, wala nang parinigan. Makikipagdiktikan to ng walang pasaring. Etong lampasaring, di tatagal to sa bakbakan. Matatawag yun lang akong lampasaring kung ang laban ay dakdakan mala Aaron Gordon. Pinabilib ang tao. Kilala rin sa ligang ninakawan ng panalo. Kaya kung pupunahin mo yung pag-aabawi ng panalo sa akin, masasabi ko, oo, mandyado, di kaya ng retouch. Hindi yun magbabago. Ilang beses mang i-rewatch. Pero kaya kong sabihin sa harap mo, sa harap ng mga taong to, na oo, matatalo ako sa replay, pero hindi sa rematch. Tangina, hindi sa rematch. Rematch. Lock 1, Plaridel. Rematch mo yan, Arik. Solid yan. Kaya kung eto lang, boss, tutumba to sa 2 rounds kahit sabihin peke pa panalo ko. Pero itong may pekeng panalo siyang rason at dahilan kung ba't magiging tunay ang talo mo. Lalong pasok kita rito ng malinis, patas, walang halong kakupalan to. Ipinagyayabang mong kampyong ka, pes ngayon patunayan mo. Ina, parang naging underdog pa pala si Class G dito, no? Kampiyon pala si Class G. Kampiyon ng Motus. Okay. Hindi tayo updated. Sorry, pasensya. Gusto kong maging updated sa lahat ng liga sana. Pero syempre, hindi naman natin mapapanood lahat. Pero nung quarantine, napanood natin lahat yan. Okay? Nakasubaybayan natin yung iba dyan. Ang ano ko lang, yung kay Nego G. Sa kay 30 ba yun? Yung kasali si Enigma, yung solid yung performance. 30, tapos solid yung joke ni Nego G. Yun, alam ko yun. Yo. Round 2. Slight edge, slack 1. Maganda yung mga bars ni Class G. Yung jokes, solid. Pero yung delivery kasi, yung pagkaka-deliver niya, hindi appropriate dun sa sinasabi. Kung bars, okay. Jokes, pa-bars niya dinideliver kasi kaya natutulugan ng tao. Pero kuha ko yun. Gusto ko yun. Okay sa akin yung mga ganong jokes. Ako lang natatawa. Kasi, saka medyo ano kasi dito nag-level up yung rhyming ni Class G. Hindi na siya mema rhyme na single syllable yung sinasabi ni Apex nga. Slack 1, solid pa rin. Maganda yung rhyming, maganda yung multis. Naka-bars na rin siya. Yung jokes niya mas nakakatawa kaysa sa jokes ni Class G. Kaya yun. Round 2, slack 1. 1-2, slack 1. Pero syempre, malay mo, mag-joke, mabito ulit. Syempre, round 3. Nag-iba yung judging kasi. Okay? Simula nung nabito si Benito. Nung nagsimula si Benito, yan, kasabayan ng ano yan eh. Ano ba yan? Kila Loons. Sunugan. Yun. So, nagkaroon ng parang humigpit yung judging nila. Parang binigyan ng mas halagang importansya yung round 3.
Kung isang pang madiin ng round sa round 3 kaysa sa round 2. Yun eh. Doon yun eh, nung Benito. Bakit Benito si Slack 1? Kasi wala siyang round 3. Okay, so kung mag-choke siya ulit sa round 3 dito, eh malamang malaking chance na manalo ni Class G. Kasi medyo dikitan lang eh. Pawe, Class G. Last round, game! Eh, box and dose pala to. No? Bilisan mo uminom ng tubig. Gawain niya! Lalaban sa amateur league tapos di maghahanda. Puta, tuwan-tuwa pa yan si brother. Di niya alam sa kanya din nag-reflect yung mga kagaguhan niya after. O ikaw din yung dahilan ba't tingin sa'yo ng karamihan, banu ka na rapper. Kasi dinaig mo pa yung venue pagtapos ng event sa dami mong basura na battle. Saksi ako, di yan naghahanda sa motus. Inuubos pa yung kanin tsaka mga ulam. Halatang yung nanay at tatay mo sa pag-aalaga may pagkukulang kasi walang maayos na natutunan. Naging patay gutom lang kalaunan. O tong si SPG, kailangan niya ng patnubay ng magulang. Itong si SPG, Slack 1, patay gutom. SPG, kailangan ng patnubay ng magulang. Bars ba yun? Ha? Bars ba yun, guys? Comment nyo nga sa baba kung classified as bars yun o wordplay. Medyo, kasi, parang alanganin eh. O usapang palabas, ngayon punta naman tayo sa nagbabagang balita mga ma'am at mga tol. Alam nyo bang Mga ma'am, tas mga tol. Dapat mga ma'am at mga sir. Ma'am and sir yun eh, di ba? Parang boy or girl. Boy and girl. Male and female. Ano yun eh, ma'am sir? Ma'am sir. Di ba sinasabi nga yan sa sa mga mall? Ma'am sir. Ayun na. Ma'am tol. nakulong yan si Slack 1 last year kasi kaya yung event sa gubat Ma'am tol. mga tol. Usapang palabas, ngayon punta naman tayo sa nagbabagang balita mga ma'am at mga tol. Alam nyo bang nakulong yan si Slack 1 last year kasi kaya yung event sa gubat nagahol? Mga ma'am at mga tol. Nagahol. 24 oras mo pa naman kung kulitin si Boss Arik na isingit ka sa role. Kung tutusin, unang hirit ka, tol. Tapos ilang araw lang malaman-laman niya nandun ka sa TV Patrol. Puta. Ina. Mga ma'am at mga tol. Nagahol. Tas tol ulit. Patrol. Tanginan to balimbing. Nandun ka sa TV Patrol, di ba? Nandun ka sa TV Patrol. Tapos ilang araw lang malaman-laman niya nandun ka sa TV Patrol. Sayang naman yung intro mong magandang gabi bayan. Hindi mo na nabitaw pa. At ang mas masakit, galing pala sa panloloko yung pinapakain niya sa fam niya. Sabi niya pa naman dito, dapat daw metalino. Eh di literal palang scam ka. Kasi hindi mo kailangan magbenta ng peking globe na SIM kung talagang smart ka. Tangina ka. Kaya dapat magpasalamat to kay M-Site kasi siya yung nagpabago sa kanya. Dito. Inulit-ulit pa para lang masabing word association ng dito, Smart Globe SIM. Kahit kaki, lalalang na bago, binibigyan ng trabahong maganda. Nasa jeans na yan ni Gago, umasa sa ibang tao, ganyan siya. At alam mo kung gaano ka katanga. Pinangalanan mo yung sarili mo na Slack, pero kinakargo ka lang niya. Tapos magtataka pa, ba't siya napag-iwanan ni Kiram? Oo, yun yung palagi niya na dinadamdam. Kasi di ba nag-post ka na magiging kagaya ka din niya na matatapos din mga pinapasan? Wala namang masama sa mga rap, pero dapat sa sipag yan dinadaan. Hindi gaya nito. Inaasa niya lang sa M para makuha niya yung inaasama. O wala kang sarili na galaw, kailangan pang ipapit ka. Tapos Inaasa sa M. Sino si M? Motus? Inaasa sa Motus. Ay, actually, anig mo. asama. O wala kang sarili na galaw, kailangan pang ipapit ka. Tapos nung laban nyo ni C9, nilait mo yung hustle niya. Di na kasi siya pinapansin ng partner niya. O ayaw na ni Kiram, katandem siya.
Kaya naiinggit sa mainit na mami ni Sinay, nanlamig na kasi yung pares niya. Mami, pares. Kay Mark aka K-Rampa mismo galing yung info kaya lahat ng yan umaakma. O yung partner mo nilaglag ka, sa likuran sinaksak ka, para kang estudyante na sobrang sipag. Kaso sa isang subject pumalpak ka, kasi merong Mark na humatak sa'yo pababa, kaya sa class bumagsak ka. Tang inang apat na kayan. Balpak ka. Yan natin. Happy natin. Na mami ni Sinay. Kay Mark aka K-Rampa mismo galing yung info kaya lahat ng yan umaakma. O yung partner mo nilaglag ka, sa likuran sinaksak ka, para kang estudyante na sobrang sipag. Kaso sa isang subject pumalpak ka, kasi merong Mark na humatak sa'yo pababa, kaya sa class bumagsak ka. Bumagsak ka. Puta, yun pala yung ender mo, tapos puro ka. Ender mo yun, tapos kaka. So, hindi naman pala lahat ng taga-Motus ay GL copycat. Patunayan natin. Kasi may sariling style si Class G. Okay. Round 3, Slack 1. Ako naman magsasabi, tapusin na natin to. Yeah! Yay! Parang alam niya ng panalo siya eh. Agresibo ka? Tama. Agresibo yan. Pag-usapan natin yan ngayon, tangina mo. Yung pagsisigaw-sigaw mo na yan, di ba wala ka pa sa plate top ako nagsabi yan sa'yo? Kaya kung gagawin mo sa akin yan ngayon, para kang silapian ng espiritong walang konsensya, bro. O exorcism. Habang sumisigaw ka dyan, lalamunin ka ng presensya ko. Wala to, tol. Wala to. Tangina. Putang ina mo. Oh! Isipin mo, putang ina. Wala to. Tapos sasabihin nyo, hindi ko kayang tapusin yung class. Yan. Eh wala pa tong patunay. Kinailangan ko lang ikat yung class para talunin yung mga pader ng isa buhay. Hindi mo ko kayang turuan ng leksyon. Hindi mo ko kayang turuan ng leksyon, tol. Sanay akong tumayo sa labas, kulang na lang i-drop out. Kaya di na bago sa akin na sa paglabas ng class ako mag-i-stand out. O ako nakupal, pasaway, o ako na puro kagaguhan sa akin, pwede mong i-angle yan. Dahil eto ang tunay na G sa class. Teacher's enemy number 1, magkaiba tayo ng imahe. Kung ikaw yung dapat tularan, ako yung dapat iwasan. Ikaw bago mukha ng Motus, puro kayabangan. Tangina mo, ikaw, bago mukha ng Motus, ano yan, FHM? Tangina mo, pisngi, ang kapal ng mukha mo. Proud na proud naman si M-Site, hanggang pictorial, suportado, pes. Boss M-Site, eto pictorial, o close-up shot. Talagang mag-all out yung amo bago i-release yung magazine. Pagka-blow yung utak mag-i-scatter parang nalulung sa slot machine. Oh. Ngayon tumama sa makitid, yung experience, mind-blowing. Makikitang nagparty-party yung mga utak, alam mo nakikipag-brainstorming ano. Yung nilarawan na kuha, nagkalaman, nabuksan yung mga isip na sarado, pinakita ko lang na ganito, bigyan ng leksyon yung class. Malinis, detalyado. Ibang klase ka pa rin ba? Siyempre, oo. Pero sa aming mga section 1, tong ibang klase, bobo. Kasi tumamba lang to kay Rapian. Tapos kay Emar, ganun pa rin. Tangina, tumamba lang to kay Rapian, tapos kay Emar, ganun pa rin. Tangina, talagang katakataka yung mga panalo mong gusot. Kasi kung tumamba ka sa unang dalawa, swerte. Pero pagdating sa third, hindi na lumusot. Oh, hindi to lumusot sa third. Kaya kung usapang ranking ng mga rookie, putya, malambot pa yan. Yung third bumabiyaki na papuntang first, ito hanggang fourth na lang. Oh, fourth. Ha? Fourth, third, second, first. Sabit sa sak, Pasko, sabit, Pasko, sak. Ganito, di ba? Pinapaliwanag pa, puta. Pinapaliwanag. Pinapaliwanag pa, puta. Piling magaling. Samantalong nung laban nila ni Terdy, kitang-kita kung paano siya nanliliit habang niyayabangan ng lupain. Kaya kung kay Terdy, litaw na litaw yung mga hirap mong dinaing, eh mas mahirap pa ako sa third class, hindi lang to basta squatting. Tangin ang ganda ng pagkamatay mo. Talagang panahon pa nag-adjust. Pinapaalalang may hangganan niyang tinatahak mong landas. Ito ay aral para mas
Tumantas pa ang iyong antas dahil ito yung old school summertime. Alam mong Marso magtatapos ang class. Ooh! Solid, solid. Na, Solid. Solid. Ano, bagong slack 1 to. Bagong slack 1. Sana matuloy-tuloy, no? Solid. All 3 rounds, slack 1. Flip top second sight. Hindi natin alam, tropa daw sila eh. Hindi natin alam kung magbigay si Class G ng partida, ganyan. O kinabahan siya kay Slack 1. Siyempre, hindi natin alam. Pero sa performance ni Slack 1, halata na kampante siya dun sa bars na dala niya. Si Class G naman parang nangangapa ng onte. And makikita dun sa sulat na malayo yung sulat nila. Yun. Tingnan natin, boto. Guys, pambeses para kay Class G at Slack 1. Solidong panimula ng taon at ng event natin. Para sa Isa Buhay 2024, yung battle na yun, ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay Slack 1. 7-0. Yun, maraming salamat, boss. Kay Class G, tol. Salamat sa solid. Yun, salamat. Okay. Si MR pala, judge. Idol to, MR. GL. Jonas, Idol Jonas. Invic. Tuscana. Okay. Nice one. Gandang ano to. Zarik. Ito na naman tayo, Enigma. So, yan is Lako, ano? Yeah. Yun ang aking reaction. Feeling magaling. Feeling magaling ka na naman, boss. Yan. Bakit ako gumaganon? Idol ko kasi si Jonas. Jonas talaga tayo eh. Sa mga nag-react dyan, Jonas, Saki, yung mga idol natin. Wala kasi si Idol Loons. Sana mag-reaction video na ulit si Idol Loons. Idol Loons, balik ka na. Batas. Yan, si Batas. Medyo may ubo siya doon sa mga last, niya. Idol natin yan, si Batas. Kagayahin ko sana, kaso wala eh, hindi ko kaya. Hindi ko kaya magsulat ng bars. Tapos i-scorean. Feeling matalino na naman ako nun. Kahit di naman. Pero syempre, nagre-rely lang din tayo sa kung paano nagja-judge yung mga ibang nagre-review. Naspatan natin yung isa sa mga yung idol topic squad. Yan. Idol din yan. Sobrang solid ng mga content nila. 1 oras, 2 oras. Pinapanood ko talaga yun, idol. Solid yung halatang talagang babad sila sa flip top battle. Hindi lang ata sa flip top battle sila nanonood eh. Kaya rin natin yung mga yan. Matagal na din tayo na sumusuporta sa liga. Simula pa ng Comshop era pa lang. Solid. Sana magustuhan nyo yung reaction video. Pag nagustuhan nyo, like, comment, huwag nyo i-share. Huwag nyo i-share. I-like nyo lang, i-comment nyo lang, subscribe nyo lang, turn on the notification button pagka meron kayong advice sa akin. Well, syempre, tanggalin na natin yung advice sa boses. May sipon kasi ako talaga. Medyo ngongi. Ngongi pa tayo. Pasensyahan nyo na. Yun lang. Again, pag may mga promotion tayo na may mga gustong magpa-promote ng kahit na anong business, lagay natin dito sa bakante. Meron kayong mga special na ipapareact sa akin na battle. Kanta, hindi ako masyadong sa kanta eh. May ma-react sa kanta. Pero pwede rin naman, basta comment nyo lang lahat sa baba. Comment nyo sa baba, pagbibigyan natin. Pang di pa tayo sikat. Yeah! Akala mo talaga sisikat ang puta. Okay, yo, peace. I'm out. Out na tayo dito. Solid. Slack 1 versus Class G. Ano kaya ang susunod nating i-review? Tignan natin. Yun lang. Maraming salamat. Thank you.